Alright, hello everyone at welcome dito sa Chapter 5 ng ating Revit 2026. But before we start Chapter 5, allow me to show you the time-lapse nung Chapter 4 natin na adding doors and windows. So, ito na yung time-lapse. Okay, ngayon nakita nyo na yung time-lapse video ng Chapter 4. Pwede na tayo mag-proceed ngayon dito sa ating Chapter 5. So, dito sa Chapter 5, I'm going to discuss the editing tools or modify tools na makikita natin dito sa modify tab ng ribbon and modify panel nitong modify tab natin. So, ito yung mga modified tools or editing tools na ginagamit dito sa Revit application. Okay. So, ano ba yung mga modified tools na i-discuss natin? Bukod dun sa mga modified tools na nakikita nyo sa ribbon, i-discuss din natin yung iba't ibang selection methods. Tapos, yung mga icons dito sa
status bar, banggitin na rin natin yan. Ito. And then, umpisa natin yung modify tools dun sa move and copy. Followed by trim and extend. Ito. Trim and extend or trim or extend. Susunod natin yung rotate, mirror, and offset. Rotate, mirror, may dalawang mirror command tayo dyan. At saka offset. Tapos, sundan natin ng array tool. Ito. Tapos, match or match properties dun sa ating AutoCAD. Ang katumbas nun ay match properties. So, meron tayong align. Ito. And then, delete. Itong X mark. Tapos, lock or pin, ito. May pin at saka unpin. At saka dito tayo sa create tab. Medyo itatakal natin itong create tab using create group. Ito. Tapos, last but not least, yung tinatawag nating split elements. Split elements at saka split with gap. So, yun lang yung mga pag-aaralan natin dito sa chapter 5. Okay, umpisa natin sa selection methods. Gagamitin ko na tong model na natapos natin from chapter 4 dito sa ating chapter 5. Selection, yung modify tools or editing tools. So, umpisa natin sa selection methods. Before that, save as ko muna. Save as chapter 5. And then, sigurado naman tayong naka minimum or 1 backup yan. So, click save. So, ayan. Ayan. At i-open ko yung level 1 or level 1 floor plan. By the way, hinide ko muna yung ating link file, yung CAD file natin. So, kung gusto niyo makita, pwede niyo i-click itong reveal hidden elements. So, ayun siya. Hinide ko muna para hindi gano'ng makaabala dun sa ating discussion. Okay, umpisahan natin sa single selection. Paano nga ba mag-select ng elements dito sa ating Revit application? So, simple lang. Ang pinakasimple is by picking or click once, meron ka ng selection set. Ngayon, kung gusto mong dagdagan yan, meron tayong dalawang way para dagdagan. So, pwede tayong gumamit ng window selection or yung tinatawag na click and drag from left to right. So, mula dito, magkiklik ka. And then, ida-drag mo yan. So, ang understanding natin when it comes to window selection is lahat ng completely enclosed dun sa ating selection box or window. So, kung mapapansin nyo, yung tatlong bintana ang nakasama dun sa loob or sa selection set kasi sila yung completely enclosed ng ating selection box. So, kung ibababa ko pa yan, madadama yung wall at saka yung pinto na sinelect natin kanina. Ayan, tapos nadagdagan ng walls. And then, ayun, madadagdagan yan hanggang sa lumaki yung selection box natin at yung mga elements ay ma-enclose completely dun sa loob. So, yun yung ating selection window or window selection. Ngayon, ang crossing selection naman or yung tinatawag nating click and drag from right to left. So, mag-uumpisa ako dito sa kanan. Ito, papan ko lang and then click and then drag from right to left. Lahat ng elements na madadaanan or matatouch nung ating selection box, may isasama yun sa selection set.
So, makikita nyo naman dyan, mag-highlight siya in blue. Ibig sabihin, masasama yun sa selection set. So, ang distinguishing characteristic ng crossing at saka window selection is yung selection box nila magkaiba. Etong kay crossing, dash or putol-putol yung selection box niya, samantalang kay window, continuous. Okay, so yun yung isa sa characteristic between crossing selection and window selection. Now, kung ayaw nyo naman gumamit ng window or crossing selection, pwede kayong gumamit ng control click na tinatawag. So, L-pan, halimbawa, select mo tong pinto dito, and then i-hold mo yung control para i-select yung another door. Control click. At may makikita kayong plus symbol kapag naka-hold down yung control. Ayan. Ibig sabihin, pwede kayong mag-add dun sa inyong selection set. Ngayon, kung namali halimbawa kayo at na-click nyo yung hindi kasama sa selection set, halimbawa yung bintana, huwag nyo i-cancel. Ang gawin nyo lang is shift and then click. Ibig sabihin, magbabawas kayo ng element dun sa selection set. At makikita nyo naman yon na merong symbol ng minus kapag naka-hold yung shift key. So, yun yung ating mga selection methods natin dito sa Revit application. Now, idagdag ko na rin yung tinatawag na filter selection. So, ano ba yung filter selection? Ito yung madalas kong ginagamit at napaka-powerful nito kapag marami kayong mga elements or malakihan na yung project ninyo. So, I'll just zoom out and then gagamit muna ako ng window or crossing tapos isa-select ko silang lahat. Ayan. Now, paano mo maseselect halimbawa yung lahat lang ng pinto? So, pupunta ka dito sa ribbon and then click mo yung filter button. And then yung filter dialog box magdi-display. So, ilalagay ko lang dito sa may bandang kanan. And then take note, lahat ng category na nandyan is nakalist. So, dun sa category ng doors, walls, and windows, meron dyang count or kung ilan yung selected. 3 o 13 doors, 34 na walls, at saka 12 na windows. Ngayon, kung gusto mong pinto lang ang mai-select mo, pwede mong i-uncheck yung walls and windows. Pwede kang mag-click dito or check none. Pagka maraming list na nandyan, mas mainam check none. Tapos, subukan natin. Check none. Tapos, isa-select mo lang yung desired elements na gusto mo masama sa selection set. So, halimbawa, doors 13 count. Then, click OK. So, lahat lang ng doors or under door category, yun lang masasama sa selection set. Ngayon, kung ayaw mong isama yung sa garage, dito ka nagagamit ng shift click. O, ayan, shift click. Pati yung mga sliding, halimbawa, ayaw mong isama. Shift click. Lahat lang ng swing door ang kailangan mo. Shift click. Pati itong opening. Shift click. So, ganun ang combination ng mga selection methods. So, it's a matter of preference kung ano yung kung anong method ang gagamitin mo para ma-achieve yung desired selection set. Okay? So, doon na tayo sa mga icons. Idagdag ko na yung mga icons dito sa status bar. Kasi, baka magamit nyo to in the future. So, I'll just press escape to cancel out the selection or selection set. And then, punta tayo dito sa may status bar. Unahin natin dito sa kaliwa. Ito. Yung nakikita nyo ditong mga text or mga phrases, click to select, tab for alternates, control adds, shift and selects. Yan yung tinatawag na hints and prompts. Ibig sabihin,
pwede kang tumingin dyan kung medyo confused ka kung ano yung nangyayari dun sa command mo or dun sa workflow mo. So, since wala tayong active command, dito ka titingin. Halimbawa, pwede ka daw mag-click to select. Subukan natin mag-click to select. Ayan. Tapos, tingin ka uli dito. Tab for alternates, control adds, and then shift and selects. So, control add ka daw. Control click. Ayan. So, yun yung hints and prompts. So, nagpo-provide siya ng guidance or options habang pine-perform mo yung command. And then, makikita naman natin dito sa gitna, which is beyond our topic, yung work sets. Ayan. Mga clickable icons yan. Kaya babanggitin ko na rin. Tapos dito yung design options, also beyond our topic. And dito tayo sa mga tinatawag na selection toggles. So lahat ng icons dyan may kanya-kanyang function. Halimbawa, etong select links, wala siyang X mark kung makikita nyo. Ibig sabihin, pwede kang mag-select ng link pagka ganyan. Yung may X mark, halimbawa, itong select underlay elements. Hindi ka pwedeng mag-select ng underlay elements pagka may X mark. Tapos, itong select pinned elements, itong pangatlo, ay pwede kang mag-select ng mga nakapin tulad nung ginawa natin before dun sa link CAD file natin, di ba? Nakapin siya pero nasa-select pa rin. So pagka nilagyan mo ng X mark yan, lahat ng naka-pinned elements, hindi mo masa-select. Tapos itong pang-apat, select elements by face. So hindi ka pwede mag-select ngayon since naka-X mark siya or may mark na kulay pula. Tapos itong huli, drag elements on selection, naka-X mark din or naka restrict din. So, hindi ka pwedeng mag-drag ng elements dun sa iyong selection. Tapos, yung nakikita mo ditong parang funnel icon, ito yung naka-filter na selection. Meron ding nakalagay na quantity or selection count. So, nagdi-display dyan kung ilang elements na yung currently selected. So, currently, meron tayong 2 elements. Ito yung isa. At ito yung ikalawa. So, magdi-display doon 2. Pagka nag-select tayo ng maramihan, halimbawa, nag-crossing selection ako. So, magdi-display dito, 59. Yung count. Okay? So, yun yung ilan sa mga icons dito sa ating status bar. Okay? And then, pwede na tayo mag-move doon sa ating main course, which is makikita natin dun sa modify tab ng ribbon. So I'll just press escape and modify tab and then modify panel at umpisahan natin dun sa move tool. Actually itong move tool simple lang. Pagka nag-select ka ng object, halimbawa saselect ko tong door dito. Pagka nag-select ka ng object, pwede mo siyang i-move kahit hindi ka na gumagamit ng move tool dito. Okay? Pwede mo siyang i-drag. Basta hintayin mo lang mag-display yung symbol ng move tool. Ayan, tulad niyan nakikita nyo sa screen. So, naka-display yung nagbago yung cursor ko into move icon. Pwede ko na siyang i-click and drag. Halimbawa, pababa nga lang. Ayan, pababa. Kasi naka-host siya sa wall. So, hindi mo siya pwedeng i-move ng left or right. So, and then release. So, makikita nyo ganon. Ayan, naka-move symbol. Pwede nating i-move. Up or down. And then release. Or kung gusto nyo ng merong base point, pupunta kayo dito sa ribbon and then i-click nyo tong move tool. Or pwede kayo mag-type ng MV. So, subukan natin. Click. And then tingnan nyo dito sa may modify move contextual tab, meron tayong constraint, ibig sabihin, pwede mo siyang i-move ng naka-restrict ka lang sa vertical or horizontal. So, halimbawa, magse-select tayo ng base point dito. Halimbawa, ayan. Tapos, pwede ka na mag-specify ng distance gamit yung temporary dimension. Ayan.
Ayan. Pagka medyo confused ka dun sa restrict movement mo, i-uncheck mo lang yung constraint. Ayan. So, select natin. O, ayan. Na-move na natin ang bahagya. And then, move ulit. O, ayan. Okay, so ganun yung gamit ng move command natin. Pwede tayong click and drag. Ito, click and drag. And then release, or pwede tayong gumamit ng icon dito sa ribbon. Now, to continue, let's have the copy tool. Halimbawa, ikakopy natin yung door somewhere dito sa ating floor plan. Halimbawa, pipili tayo ng same orientation. So, halimbawa, ito, iselect ko yung door na to. And then, I'll click copy. And then, pipili ako ng defined base point. So, itong endpoint. And then, pwede ko siyang i-copy dito sa wall na to. I-uncheck ko or i-deselect ko tong constraint para madala ko siya dito. Ayan. So, pwede na ako mag-click. Ngayon, pansinin nyo, naka-multiple option siya. So, pwede ka mag-copy ng kahit ilan or more than one copy. So, may mga warning nga lang. Beware dun sa mga warning. Pwede nyo basahin or pwede nyo i-ignore sometimes. Okay? So, try natin i-copy dito. So, I'll just repeat the copy tool. So, select, copy. So, ayun, isa. Pagka door, medyo complicated kasi may host walls na kailangan yung paglalagyan natin eh. So, pwede nating I'll press escape. So, maganda siguro add tayo ng mga components or pwede kong i-open yung aking isang file. So, I'll just delete this. And then, mag-open ako ng file. Ito, chapter 5. Open. So, ayan. So, dito meron kong readily loaded families. Ayan, tulad nito. So, pwede kong try mag-copy dito. So, I'll just try copying this door. So, copy. So, pwede ko siyang ilagay dito. Constraint. So, copy. So, medyo annoying lang yung mga snap points. But you get the idea. Tama ba? Pagka gumagamit kayo ng or pagka gagamit kayo ng copy tool. So, pagka in-uncheck ko yung multiple, isang copy lang yung pwede kong i-generate. Subukan kong i-copy dito. So, hindi siya pwedeng hindi siya pwede outside the current host or can place inserts outside of host. So, hindi po pwede yan. But, eto, since na-copy na natin, pwede na natin siyang i-move. Ayan. And then, ang susunod natin is trim or extend tool. So, paano ba gumagana yung trim or extend tool? So, I'll just span. Pwede tayong mag-create ng wall dito. Okay, so create tayo ng wall. Saselect ko tong wall para madali na lang. So, naka-basic wall generic 200 tayo. And then, right-click, create similar. So, mag-click ako dito
somewhere, ayan. Ayan, click. And then, I'll press escape. And then, isa pang escape to terminate the command. So, ang gagamitin natin ngayon ay itong trim or extend to corner. So, i-click ko na to, or pwede kayo mag-type ng TR para sa keyboard shortcut. So, click, at pwede kang mag-click dito, or kaya ito. So, kahit ano yung unahin mo po pwede. So, unahin natin tong nasa taas, and then, bago mo i-click yung vertical, may makikita kang preview. Ibig sabihin, yun yung kanya magiging resulting figure. So, ayan. Yan yung trim or extend to corner. Pag natapos mo na yan, pwede kang mag-select ulit ng panibago. Halimbawa, itong wall na naligaw dito. So, click ko to. Tapos, ayun. Ayan. So, by pair, ang function nitong trim or extend to corner. Okay? So, halimbawa, ito. At tapos, itong horizontal. So, hindi siya po pwede. So, ang kailangan is parang ano siya, parang as much as possible, hindi siya parallel. Okay? So, pwede nating sabihin ito. So, yan siya. Ngayon, may warning nga lang kasi may maiiwan dito na elements. So, pwedeng yung i-delete yung instance or i-click yung cancel. So, delete instance. Okay? Hanggat hindi mo kinakancel yung command, active pa rin yung trim or extend to corner. Ayan, makikita nyo dun sa inyong mouse pointer at saka dito sa ribbon, naka-highlight. And also, dito sa may hints and yung prompts natin dito sa may lower left, mababasa nyo rin o ano yung gustong mangyari ni Revit. So, I'll just press escape or pwede nyo i-click yung modify or type MD to cancel the command. Ayan. And then, pwede nating i-undo a few steps. Ayan. I-undo natin. And then, magpo-proceed tayo ngayon sa extend naman. So, ang extend is parang trim din. Gumagana siya. Pero, hindi siya nagkakat ng elements. Or, hindi siya nagpuputol tulad nung sa trim or sa trim tool. So, yung extend natin, ito, meron tayong dalawang klase ng extend or trim extend single element at saka trim extend multiple elements. So, tingnan natin dito sa example natin. So, we have let's say, delete ko tong wall na to. Tapos, delete ko din to. Gawa ako ng wall ulit. So, I'll click and then right click, create similar. So, hindi ko siya isasakto dito sa may sulok. Dito ako mag-draft ng wall. Ayan. Ayan. Hanggang dyan lang. Hindi natin i-extend or ipasosobrahin doon. So, I'll just press escape twice. Ayan. And then, i-click ko tong trim or extend to single element. Now, as a helpful option dito sa Revit is itong presence ng tooltip. So, kung gusto niyo makita yung kung paano gumagana yung mga command, panoorin niyo lang yung video presentation or yung mga nagpa-pop up dito sa may tooltip. Or you can press F1 for more help. So, click ko na to. Now, ang una natin gagawin is basahin natin yung nasa lower left. Select a reference as the trim extend boundary. So, since dito natin i-extend, yan, etong vertical wall na to, dito natin i-extend. So, zoom in ko lang. Ito yung isa-select natin as boundary. Ito. So, click natin and then, click natin to para mag-extend siya doon. So, ayan siya. Hindi siya na trim. Kasi kung trim ang ginamit natin, mawawala itong portion na to. Okay? So, pwede din gumana sa sa ibang element. Halimbawa, ito yung dito mo i-extend tong vertical wall na to. So, click mo to.
And then, click mo yan. So, mag-e-extend siya doon. So, hindi maititrim to. Okay? So, subukan natin yung wall na to. I-extend natin dito. Pansinin nyo, pag gumamit tayo ng trim, mawawala itong portion na to sa baba. So, subukan natin ha. Pwede tayong mag-switch between commands pala. Ito. So, click natin tong trim extend to corner. So, click natin to. At saka ito. O, yan. Nawala yung maikling portion dito. Ngayon, undo natin. Gumamit tayo ng trim extend to single element. So, click natin tong boundary. Ito. Tapos, click natin to. O, yan. Hindi siya nawala. Pagka trim or extend to single element. Okay? So, I'll just press escape. And then, isa pang escape to terminate the command. Ngayon, ano naman yung gamit ng trim or extend multiple elements? Kung nakuha nyo or nagets nyo yung kung paano gumagana or yung functionality nitong trim extend single element, mas pinarami lang dito sa trim or extend multiple elements. For example, gagawa ako ng wall. I'll type WA and then press enter. Hindi na pala magpipindot ng enter. So, WA lang. Kikreate ako ng wall dito. So, I'll uncheck chain. I'll press escape. Ayan. Tapos yun. And then, gagamit ako ng trim or extend multiple elements. Basahin natin yung nasa ibaba. Select a reference as the trim or extend boundary. So, select natin to. Tapos, draw a selection box around or click parts of elements to keep. So, pwede nating ito, select. Minsanan, mag-e-extend siya dun sa ating boundary. Okay? So, ganun gumagana yung ating trim or extend multiple elements. So, I'll click modify. And then, I'll press Control Z to undo. Control Z. Ayan. Ayan. So, mag-undo lang tayo ng ilang steps. And then, pwede na tayo mag-proceed sa rotate tool. Ito. So, dito tayo mag-demonstrate ng rotate tool. So, ang rotate tool natin, kung maalala nyo sa AutoCAD, simple lang yon, di ba? Magro-rotate tayo ng at certain angle. Then, yun na. Yung ating resulting elements or objects. Dito sa Revit, tingnan natin kung paano gumagana yung rotate tool. So, click natin to or type RO. And then, basahin natin. Click to select. Tab for alternatives, control adds, or shift and selects. So, select natin tong element na to, yung furniture. And then, ang sabi doon, enter or space to finish. Pindutin daw natin yung enter or space bar to finish. So, space bar, pinindot ko. Ngayon, ang sabi dyan, click to enter, rotate start tray or drag or click the rotation center to control. Pwede nating ilipat yung yung location ng rotation button na to or yung center of rotation. I-move natin. Pwede yon. Okay? Tapos, pwede din naman tayo mag-specify ng starting point natin. So, halimbawa, mag-start tayo dito sa horizontal. So, pwede na ako mag-click. And then, magro-rotate ako ng, halimbawa, 90 degrees. Click. So, na-rotate natin yung furniture or yung chair 90 degrees mula dun sa kanyang current position. Okay? And then, ganun din. Pag selected pa rin yan, click natin tong rotate.
Tapos subukan nating i-move yung kanyang center of rotation. Ayun, center of rotation. Mag-start naman tayo dito. And then let us rotate. Ganun naman yung nangyari kasi minodify natin yung kanyang center of rotation. Okay, so click natin to. Pero habang nagko-command kayo ng rotate is back to centroid or center pa rin yung kanyang center of rotation. By default ganun. So click natin dito and then 180 degrees para bumalik dun sa initial unrotated elements natin or situation. So, yun yung rotate tool natin, RO. Now, ang susunod natin is mirror tool. So, subukan nating i-mirror itong chair natin dito sa kabila. Okay? So, selected na yung chair natin. Click the mirror tool. Meron nga pala tayong dalawang klase ng mirror tool. We have the mirror pick axis at saka yung mirror draw axis. So, umpisahan natin dito sa draw axis. Ito. Ayan. Pwede kayo mag-type ng DM. So, selected yung objects. Basahin natin dito, pick start point for axis of reflection. So, gusto ko dito sa gitna ng table. 1 and then 2. Click. So, meron ka ng mirrored copy. Okay. Ngayon, gamitin naman natin yung mirror pick axis. So, I'll click modify. And then, subukan kong i-delete itong isang pinto. Delete. At, imi-mirror ko tong pinto na to papunta dito. Using axis nung wall natin or using wall as the axis of reflection. So, I'll click mirror pick axis or MM. Kanina DM ngayon MM. So, pick axis. And then, we are directed to select the axis of reflection. Make sure yung center line ng wall ang isa-select nyo. So, click nyo na pagka ganyan. Or kung hindi nyo maselect yung center line, press tab. Pagka po pwede. Pero pagka hindi kayo pine-permit using tab key, so i-hover nyo lang yung mouse niyo hanggang sa makita nyo yung center line ng wall. So, pwede na kayo mag-click. Ayan. So, yun yung dalawang klase ng mirror command natin dito. Isang pick axis at saka isang draw axis. Ngayon sa susunod natin, I'll press escape to deselect. Ang susunod natin dito is yung offset tool. So, subukan natin dito yung offset tool. So, burahin ko to. Yan. So, tandaan natin yung distance, 3,500 or even more. Ito, 3,500. So, pwede kong i-click to. Yan, 3,600 at saka ito. Ayan, 3,700. So, center to center. Okay. So, i-delete ko yan. And then, isa-select ko to. Gagamit ako ng offset. Ayan, offset. Or type OF. And then, select a wall or line to offset. Press tab to select a chain of elements. So, select natin yung wall. And then, dito sa options bar, you can specify if graphical or numerical yung gagawin mo. So, lagay natin dito yung value kanina na 3,700. Enter. Tapos, make sure na naka-check yung copy option. At, ayun na. Makikita nyo yung paglalagyan dito. So, ito yung wall na i-offset natin papunta dito sa kaliwa. So, makikita nyo yung direction. So, click. So, meron na kayong offset copy ng
wall natin. Ngayon, kung gusto nyo ituloy, ayun, magkakaroon uli kayo ng panibago dito. So, click. And then, pwede din naman dito sa kanan. So, click. Ayun. Kakaroon kayo ng copy. So, yung offset, madali lang siyang gamitin dito sa Autodesk Revit. Okay. Ngayon, ang susunod natin is array. So, I'll just press escape twice or click modify to terminate the command. So, ang array natin, subukan natin gawin itong nakikita niyo sa screen using the objects here. Ito. Isang chair at saka isang table. So, umpisa natin yung array sa radial array na tinatawag. So, i-click ko tong array or pwede kayo mag-type ng AR. So, pagka-click ninyo, you are prompted to click to select objects. Ayan. So, select natin itong chair. Ito yung i-array natin. And then, press enter or spacebar to finish the selection set. Ayan. Ngayon, tingnan ninyo yung Modify Array Contextual tab dito sa ribbon. So, ang gagamitin natin ito, radial. So, meron tayong dalawang klase, linear at saka radial. And, by default, naka-highlight yung group and associate. So, tingnan natin kung ano yung magiging effect nun. Tapos, ang number of items natin is gawin nating 6. Tapos, move to check natin yung ibang option, move to second. Ayan, and then yung rotation natin, ito i-place natin dito sa gitna. Ayan, yun yung default natin. So pwede nating i-apply, tingnan natin kung ano yung mangyayari. So dito pwede nating i-click yung midpoint, click. Tapos, tingnan natin kung ano yung susunod na mangyayari dito. So, click to enter, rotate start tray or drag or click the rotation center control. So, pwede kong mag-click dito, click, and then, ida-drag ko siya. Since 6 yan, at yung isang full rotation ay 360 degrees, so, 360 divided by 6. Dapat meron tayong 60 degrees dito. So, makikita nyo naman doon, 60 degrees. And then, click. So, meron na kayong rotation or rotated copy or radial array copy ng mga chairs. Okay? Pwede nyo baguhin dito sa may text box. Halimbawa, dadagdagan ko yan ng isa, 7, enter. So, please enter a number between 3 and 6. So, hindi po pwede. So, maximum of 6 lang ang pwede natin or depende kung ano yung in-enter nyong value. So, hindi ilalagpas doon. And then, close natin. Bukan natin yung 5. Enter. So, yun. Ganun ang mangyayari sa array natin. So, hindi siya mapupuno. Tama ba? So, ang gagawin natin ngayon is balik natin sa 6. Enter. And then, press escape. Ayan. So, meron na tayong radial array ng mga upuan. Ngayon, gawin naman natin yung linear array. So, ang linear array, itong tulad ng nakikita nyo sa bandang kaliwa, ayan, linear array yan. So, gamitin natin yung array ulit. Ito. Tapos, select natin ito. Using any selection methods na meron tayo. And then, press enter or spacebar to end the selection set. And now, i-click natin yung linear. Tapos, group and associate. Tapos, number of copies. Gawin lang nating 3. Kung gusto nating gawin yun nasa baba. Ito.
and then move to last. Ayan, move to last. And then, click natin dito sa center or endpoint. And then, mag-specify lang tayo. Since last yan, medyo layuan natin yung pag-specify ng distance. Ito. So, almost, sabihin natin 5,200. Ayan. Click. So, ayan. Ngayon, subukan natin mag-enter ng value dito. Pwede nating dagdagan to eh. Or, pwede nga ba nating dagdagan? Subukan natin. Gawin natin 4. Enter. Pagka 4, pwede nga. Kaso, magdidikit-dikit naman yung mga elements mo. So, balik natin sa 3. Enter. So, maintain yung kanyang distance. Kaya, pwede mo pa siyang layuan sana kung balak mong dagdagan later. Diba? So, gawin natin 2. Ayan. And then, 3. Kung gusto natin gawin itong tulad nung nasa kaliwa. Okay? Ngayon, pwede pa nating gawing linear to. Ito. Yung tatlo na yan. So, subukan natin. Array. Click. Or type AR. Select natin to. And then, press enter or spacebar. And then, linear. Group and associate. Number of copies. 4. Tama. And then, subukan natin yung move to second. And then, alpan. Click natin dito. So, mag-specify tayo ng hindi kalayuan. Halimbawa, 3,500. Ayan, 3,500. Click. So, ayan siya. Ngayon, tingnan natin yung kung pwede ba natin siyang dagdagan. So, click natin to. Type 5. Enter. Pwede. Di ba? Mas okay pala yung move to second kaysa move to last. Diba? Pwede ba natin gawin tong 6? Enter. Pwede rin. Diba? So, kayo mamimili kung ano yung gusto nyo. Move to second or move to last. So, I'll press escape. Yan. And balik natin sa 4. So, yun. And ang susunod natin sa array, we have the match type properties. Pareho lang pala dito sa sa AutoCAD and Revit. So may keyboard shortcut siyang MA. Okay? So ang match properties natin located dito sa clipboard panel ito. 'Yon, match type properties or MA. Kala ko kanina nasa modify eh. So ito siya. Nakahiwalay dun sa modify panel. Nasa clipboard panel yan, match type properties MA. So ang gagawin natin is mag-o-open tayo ng elevation view. Elevation view, halimbawa south elevation. Ayan. So ifo-focus ko dito. Burahin ko muna to, delete. Ifo-focus ko dito sa mga bintana. Ayan, mga bintana. Ito, bintana din to eh. So, click natin to. Gamit lang tayo ng nudge. Arrow keys to the right. Ayan. Yan yung gagawin kong example ng match properties. Halimbawa, itong bintana na to, gagawin nating fix to. Tama ba? Ayun, naka-display sa tooltip. Fix. Gagawin nating owning. So, gumamit tayo ng match type properties MA. At ang sabi dyan, select an object to copy its type. So, ang una nyo isa-select itong gusto nyo maging katulad nitong bintana na to. So, click nyo tong owning. And then, ang susunod natin is click or select an object to change its type. So, i-click nyo to. So, ayan na siya. Ngayon, ang susunod natin dyan is
align. So, pwede pa kayong mag-select ng ibang bintana. Ayan, naka-active pa rin naman yung match type properties natin. Now, I'll press escape twice. At napansin niyo yung kanyang head height ng bintana na to, hindi pantay dun sa head height ng pinto. Which is, yun naman talaga dapat. At ito pa yung isa, ayan o. So, i-fix natin yan. At nabanggit ko yan last time dun sa chapter 4. Diba? Nung nag-a-add kayo ng doors and windows. Gagamit tayo dito ng align tool. So, click natin tong align. And then, select nyo kung saan nyo i-align. Kasi ang sabi dyan, please select line or point reference for alignment. So, i-select natin itong mismong height ng pinto. May mga pagkakataon dyan na hindi gumagana yung align because ang nire-require niya is yung mismong height ng pinto or sometimes yung sa may hamba or door jamb. Pero try naman natin dito sa may pinakatuktok. So, click ninyo. And then, itong pinakatuktok ng bintana. So, hindi siya gumana. Naklik ko na. Okay. Try natin itong mismong height ng pinto. Ito. Nasa may ibaba ng hamba. Ito. Click. Teka lang. I'll repeat. So, click modify, control Z. So, click align. Ito, click natin to. Hintayin nyo pala itong yung parang dash line. So, namali yata ako ng click kanina. So, click natin tong sa may ibaba ng window frame. Ito. Click. So, ayun, gumana. And then, nakita nyo tong padlock icon. Pwede nyo siyang i-lock. Or, depende sa inyo. Kapag ka nilock nyo yan, so, pagka nilock nyo, kinonstrain ninyo, press escape. Pagka minove nyo tong pinto, halimbawa, binago nyo yung seal height nya. For example lang, ginawa ninyong 250. Susunod yung bintana dito. Kasi naka-constrain siya doon. Okay? So, balik natin sa 0 at hindi naman appropriate yun. Hindi naman elevated yung ating floor. So, 0. Yan. So, susunod pa rin yung bintana. So, naka-maintain yung kanyang, yung kanyang head height na magkapantay sila. Always or all the time. So, ipapan ko lang at example naman dito, yung head height nito, sobrang taas naman, papantayin natin dito ulit. So, click natin yung align. Click natin kung saan ipapantay. And then, click natin yung bintana. And then, hindi ko ilalak ngayon. I'll click modify. Change ko yung seal height nitong pinto. Tataasan ko rin, 250. O, yan. Napansin nyo, hindi sumunod yung bintana. So, ganun yung function ng padlock icon kapag nag-align kayo. So, I'll click modify and then control Z para bumalik sa dati. Now, ang susunod natin dito sa align is delete. Alam nyo naman yung function ng delete, di ba? Balik ako sa level 1. Halimbawa, itong mga tables natin dito. Ito yung example ng ungroup or naka-disassociate nung nag-array kayo. So, for example, nag-array tayo. I-array natin to. Subukan natin. So, click ko tong array. Select ko to. Press enter or spacebar. Ito, naka-uncheck to or naka-gray out. Group and associate. Gray out. Yun ang mangyayari. Hindi naka-group. Ayan o. Yun ang mangyayari dyan. So, I'll just click modify. So, ito na lang yung ating gawing example for delete. That is purely straightforward. Tama ba? Kasi, ang gusto mo lang naman mangyari, halimbawa, alisin mo yung tatlong upuan dyan alternately. So, ito, control click. Gusto mong i-delete yan ng alternately. Pwede mo i-click tong delete dito or pwede mong pindutin yung delete sa keyboard. So, ganun lang kasimple, di ba? Yung delete.
at wala nang masyadong malalim na paliwanag. Now, ang susunod natin is yung group tool. So, malapit na tayo mayari. Parang 3 na lang yata. Group, split element, at saka split with gap. Okay? So, ipapan ko dito. Ang gusto nating mangyari is parang ganito. Ayan. Yung ating group tool, ayan. Naka-group yung tawag dito. I-ungroup ko muna. Ayan. Naka-group yung water closet at saka itong wall na to, yung door, at saka itong horizontal wall. Bali 4 yung i-group natin. Okay? So, ang una natin gagawin is click nyo tong group or type GP. And then, pangalanan nyo yung group ninyo. Halimbawa, toilet cubicle or cubicle B. I don't know if meron na akong cubicle A eh. So, gagawin ko na lang cubicle B. Yan. And then, group type is model. Click OK. And, pwede ka na mag-add ng element dun sa group mo. Halimbawa, click mo tong add. So, click mo to. Pagka na-click mo na at nag-gray out, ibig sabihin, naisama na sa group yon. So, click mo tong wall na to. Tapos, etong wall na horizontal, hindi siya masyadong kita kasi mayroong pinto eh. So, hintayin nyo lang mag-highlight yan. Ayan. Tapos, magre-read siya as basic wall, generic 200. Click nyo. Tapos, last, itong door. So, nag-click lang ako ng 4 na elements. Or kung gusto nyo isama tong handle na to, pwede rin naman. Ito. So, lahat ng naka-gray out dyan kasama sa group natin. Pagka gusto nyo naman mag-remove, just click the remove. And lahat nung naka-highlight, yun yung currently nasa group natin. So, kung gusto nyo i-remove yung handle, pwede din naman. Ganon. Or add na lang natin. Ayan. So, click nyo to. And then finish. And then, of course, I want to save the project. Ayan. Save. Okay na. So, dito, pwede na tayong mag-copy ngayon ng cubicle tulad nung nakikita nyo dito sa kanan. Okay? Gamit tayo ng copy command, of course. So, select nyo tong group. Pwede nyong baguhin tong origin or modify group origin. Pwede nyo ilipat yan. So, ilipat natin dito. Or kaya dun sa pinakasulok sa upper left. Ayan. And then copy. So, pwede nating sabihin dito. Or ito na lang para define. So, 1, 2, and then, hindi pala tayo naka multiple. So, multiple. Wala na rin pala tayong paglalagyan eh. So, okay lang. Click natin dito. Tapos doon. Ayan. So, yun yung group tool natin or group command. Okay, madali siyang mag-copy. And madali din mag-modify. Okay. Anong susunod? Ito. Last 2 na tayo. So, we have split element tool. Ang gagamitin natin dito ay walls. Ayan. Split element. So, ang split element natin, gagawin natin ganito sa kanan. Ito. So, click natin tong icon na to, split element or type SL. So, you are prompted to select an element to split. So, may guide dyan. May nakikita kayong parang kutsilyo na icon. So, pwede nyo i-click to. At saka yun. Click. Ayan. Ngayon, kung hindi nyo ma-visualize na or makuha yung result na tulad nito, smooth, pwede kayong gumamit ng trim or extend to corner.
Ayan, para malinis yung pagkaka-split. Ayun. So, di ba kanina medyo may bump? So, ganun lang yung gagamitin nyo. And then, click modify. Ngayon, gusto nating i-split ng ganito, yung may gap. Ayan. Dito sa mga walls na nandito sa kaliwa. So, click natin tong split with gap. And, ang joint gap natin, by default, or ewan ko kung nai-enter ko yan before. So, naka 25 millimeters. Pwede natin lakihan, halimbawa, mga 50 millimeters. Enter. So, i-click mo lang yung bawat gitna. Click. Then, click. And then, click. So, yan yung split with gap. So, kayo mamili kung ano yung mga pwede nyong gamitin dyan sa mga modify tools na i-discuss ko. And that's all for chapter 5. Hopefully, meron kayong mga natutunan dito sa ating chapter 5. Especially yung mga modify or edit tools na meron tayo. So, I'll just press escape couple of times. ZF para sa zoom to fit. And then, I hope to see you soon dun sa ating chapter 6. At ang i-discuss natin sa chapter 6 ay working with datum plane and standard views. Okay guys, thank you very much and goodbye.